May papakita ko sa inyo sa aming magulong bakuran. Ito yung tuwing taglagas ay nagugustuhan naming mag-asawa. Ito yun. Oh, napakagandang red maple tree. Ito sa kapitbahay. Nasa tuwi na darating ang taglagas, napupuno ng kulay. Ngayon kulay hindi ko alam kung ma-justify ng lente ng aking camera ang kulay niya. Sa tingin nyo ito ay pula, pero hindi. Ito kulay kahel. At least itong area na to. At nagta-transition siya, nagbabago siya, nagpapalit siya ng kulay habang dumadaan pa ang araw ng panahon ng taglagas at nagiging pula siya. Hindi pa ito pulat ng todo, mas matingkad na pula pa siya. Kaya napakaganda niya. Hindi ko alam kung yung expand ang mas magandang makuha ang kulay o itong regular na lente. At kapag yan ay bumagsak, ang aming lakaran, ang side yard, backyard ay punong-puno ng pula para nag-aapoy na mga dahon. Nga pala, nagbabago ang mga kulay ng mga dahon dito. Well, halos lahat man sa buong Ontario at buong halos doon sa mga sa Canada. Hindi ko lang alam sa Vancouver dahil hindi pa nakapunta sa way west na yon. Pero I would suspect na ganun din ang proseso nito pagtama ng lamig pagkatapos ng frost. Pagkatapos ng frost ay ang posibleng na pagdating ng Indian summer na typically nagtatagal ng ilang araw hanggang mahigit isang linggo, na ito nagpapabago din ang kulay nila. Itong hudyat na nagsasabi na, hey, meron ka ba bang makakalat? Yardworks. Lakay, meron ka ba mga yardworks? Kasi kailangan mo na itabi yan. Mga paso itabi, mga halaman itago. Yung mga canna lilies ilagay at i-preserve ng tama. Ano itong makakalat na to, lakay? Ano itong makakalat na to? Anong makakalat na yan? Nga pala, dahil nire-renovate ang aming mga lugar, parte ng bahay dito sa amin, ay ito ang nangyayari. Pero lahat ng ito malilinis hopefully ngayong weekend na to, and ngayong susunod na linggo. Muli, pinapakita ko sa inyo ang kagandahan ng fall, ang kagandahan ng taglagas. Ang mga puno nagbabagong kulay. Maswerte kami dahil magandang kulay na to, pula. Sa kabila naman, sa harapan namin, yung mismong aming puno, dilaw naman yon. Pero loko-loko yon. Alam nyo kung bakit? Dahil yung puno na yon, yung aming sugar maple tree na nakita nyo sa harapan, yun ay hindi dahan-dahang nalagas. Yun ay isang buhos, like 90% bagsak lahat ang kanyang dahon. Yun yung nangyayari kapag sunod-sunod na yung frost. Okay, ulan, frost, sabay buhos na halos ganito kakapal ang lalakaran ninyo sa driveway. Sabi ko nga, parang sinasadya lagi nitong puno na to, yung sugar maple namin. Pero sadyang ganun ang mga puno, parang tao, iba-iba sila. Hanggang sa muli, at sana'y lagi kayong ligtas.